Sobrang saya ko mga bossing, hindi ko alam kung bakit. Maaaring nararamdaman ko ang aking anak na masaya rin po siya dahil may mga taong espesyal sa kanya na bumibisita po sa kanya. Ayan, at nagdadala ng mga flowers. Nakakatuwa naman mga bossing dahil nami-maintain po ang kagandahan dito. Maraming nagmamahal po sa kanya. Yan. Bagamat nalungkot po ako doon sa mga tao na inaasahan ko na okay, pero hindi naman po okay sa kanya na marami pinakita yung anak ko. Napakahiwaga po niya talaga. Ibinubulong po niya sa akin kung ano yung mga dapat gawin. Tapos may mga natutuklasan po ako. Kahapon nga po yung nanay ko nandito, ano po siya, daldal po siya ng daldal kasi naiinis po siya. Tapos, sinasagot po niya. Sabi ko, inay, sagot ni Joelyn. Sinasagot po niya. Tapos sabi ng nanay, sabi mo nga kay Joelyn, sabihin na lahat, wag nang paunti-unti. Tapos sabi sa akin ni Joelyn, binubulong po niya. Hanapin ko daw sa black na bag. Tara po, tingnan natin sa black na bag. Pero, magluluto po ako ng umagahan, kaya hindi ko muna mapapakilamanan. Ano yung mga black na bag po niya? Ito, kinikilabutan po ako. Yan, kinikilabutan ako. Yan. Ito, yan yung mga black or kaya yun, or yung nasa taas. Marami pong black. Sabi po niya, sa black ko daw, tignan. Pero ang alam kong ginamit po niya, ito. Basta't ano't ano man, lahat ng bag na yan, kailangan mabulat lahat. Mga pinapakita po niya sa akin. Pati binti ko kinikilabutan. Ay, akala ko nasa likod ko si Joelyn. Ayan, yung manikin. Ayan. Pero nung isang araw, nagtitimpla po ako ng kape, nakita ko po siya dumaan sa gilid. Yan. Kasi, lumaki naman po si Joelyn, magkakasama po kami, hindi napapawalay po yan. Siguro, kinikilabutan po ako. Ito, naglagay po ako dito ng basahan kasi pag nagdidilig ako ng halaman, na ano po siya dito, na baka may madulas. Yan, kaya alam ko dito lang din po siya. Kasi nandito po siya. At yun nga po yung kinuwento ko po sa inyo, na kung bakit nandito si Joelyn.